So, ito yung pahayag no, parang tinawag niya ditong Hontivirus, itong si Hontiveros, no. Dahil nga itong si Hontiveros ay parang si President Duterte na naman yung tina-target ni Hontiveros dito mga kabanat. At narito yung pahayag ni dating spokesperson no, na tumakbo rin daw ng senador pero hindi pinalad mga kabanat. Pero muntik-muntik na itong nakaraang election 2022. So panoorin natin pahayag, maiksi lang itong kukunin natin kay Secretary Roque. Anyway, nako, anong pag-uusapan natin? Well, dalawang bagay. Yung dalawa na naman na akala nila sila lang nagmamahal sa taong bayan. Nagsalita na naman. Abang sabi niyo antivirus, treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una ha, pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho niyan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay isang war crime na, hindi po war crime, but it can only be committed in times of armed conflict. Ako, ang dami talagang na lumalarga dito sa akin likuran. Pero pabayaan na po natin sila. So, imposible po yan. Nako, talaga pong lahat po ng magbasa ng Revised Penal Code alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. So, senator, sana naman, maski hindi kinakailangang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Well, marami pang sinasabi no, na labag daw sa ating national interest yung hindi pagpaksok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Hontiveros at saka ito nga dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ng ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na inaasahan na ibang resulta. Wala pong ayaw na Pilipino na gusto mag-construction at repair materials. Aba, kung gugustuhin natin, gagawin natin brand new, i-overhaul natin yung Sierra Madre, bakit hindi? Ang issue nga po, magagawa ba natin yun? Dahil nga, kapag tayo nagpasok man lang ng materyales, binobomba na tayo ng China. So ang dahilan po, unang-una lilinawin ko po ha, nako, wala pong may ayaw na completely maging bago yung Sierra Madre na yan. Ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang China. Ayaw nila. At pag nagpumilit nga tayo, binobomba tayo. O anong gusto natin? Magutom nga yung mga sundalo doon dahil bobombahin tayo kapag bidala tayo construction materials, o yung ginagawa na natin panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino. 2013 pa po si Secretary Gasmin, inamin niya na ang tinututulan ng mga Chino ay pagdadala ng construction at repair materials. Kaya sinabi, si Secretary Gasmin po ha, kaya ang sinabi ni Secretary Gasmin, tubig at pagkain lang ang dadalhin. Merong ganyang sinabi ang Presidente Duterte? Wala po. Ang aking sinabi, well, nung nagkaroon ng bombahan, nagreklamo mga Chino nga na labag daw yan sa status quo agreement. Walang kinumit si Presidente na hindi magdadala ng construction materials. Kasi nga, ang sabi ko, diskarte yan. Kung paunti-unti ka naman magdadala na hindi mapapansin, bakit hindi po pwede magdala, no? Ang realidad, kung hindi talaga nagdala ng construction materials sa loob ng 6 na taon sa panahon ni Presidente Duterte, matagal na sigurong lumubog yan. Ang pagkakaiba noon at ngayon, dinidiskartehan nga po. Ngayon, linalantaran. Bakit? Kasi nga, gusto nilang uminit dahil ang buong akala nila, re-race back sa atin mga Amerikano. Tama. Well, nagtawagan na po ang President Biden, nagtawagan na ang President Xi, nais po nilang pabutihin ang relasyon ng Amerika at ng China. Sa tingin nyo ba, meron ng effort talaga na pabutihin ang relasyon? Ngayon pa sila para makipaggera dahil lang sa isang bulok na barko sa Pilipinas? Naku naman po, gumising kayo sa katotohanan. Hindi naman po tayo ganun kaimportante sa mata ng mga Amerika. Hindi po nila gagerahin yung bansa na numero 1 trading partner nila at numero 1 investor nila at numero 1 pinagkakautangan nila. Yan po ang katotohanan.
Hindi po tayo ganun ka-importante kung ikukumpara sa China pagdating sa pangnasyonal na interest ng mga Amerikano. Kaya ang aking advice doon sa mga feeling sila lang nagmamahal sa bayan, gumising na po kayo. Kinakailangan dinidiskartehan para maisulong ang pangnasyonal na interes. Pero yung pinagpipilitin nyo po, yung alam nyong tututulan at hindi papayagan, yan po ay kabaliwan. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Albert Einstein, yung paulit-ulit na ginagawa na umaasang ibang resulta, yan po ay ang sabi ni Albert Einstein. Kabaliwan. Okay? So mga kaibigan, hindi ako magtatagal kasi nakakaya, nandito ako sa airport, ang ingay ko, tapos ang daming mga dumadaan. No? So yun, mga kabanat, napakinggan yung sinabi ni spokesperson Harry Roque, dating spokesperson Harry Roque, at tumakbo rito ng mga pagkasenador pero hindi pinalad. Doon sa plano ni Risa Hontiveros na mag-file ng resolusyon para dito kay Presidenta Duterte at ito si Jinping, itong gentleman agreement. So treasonous daw, no? Treason daw yung ginawa ni President Duterte. So ngayon nag-file na siya ng resolusyon. Iwan ko lang kung maraming sasakay doon. Baka by next week ay magkakaroon na ng hearing yan sa pamumuno ni, tinatawag pa ito ni Harry Roque na Hontivirus, no? Kasi parang ang dating niya siguro parang virus, no? Virus sa Senado na wala nang inatupag kundi yung mga bagay na hindi naman talaga ang ginagawa kasi ni Risa Hontiveros at itong mga kritiko ni President Duterte na kukunwari, no? Kunwari nagmamahal sa bansa, kunwari, no? Kunwari lang naman talaga yan eh. Kunwari nagmamahal sa West Philippines, ika nga, wala naman talaga yan. Ang ginagawa nila, gatong lang yan para sumiklab yung uminit yung sitwasyon para magkagera. Yun naman talaga, tingnan mo, pagka nagkagera, saan pupunta ang mga yan? Magtatakbuhan lang yan ang mga yan. Ang mga yan parang ano sila eh, parang mga kugon lang yan na maganda lang sa ano. Tila baga pa nagsalita itong si Carpio, no? Tila baga ang gagaling magsalita, no? Ang gagaling nagsalita pero wala naman talaga na ambag yan. Puro daldal lang naman talaga yan, mga parang si Hontiveros, no? Ngayon binibira niya si President Duterte. Yung agreement daw, no? Agreement daw ni President Duterte na gentleman agreement, no? Parang ang nangyari siguro yan, napiling niya siguro itong Amerikano, in case na magkagulo ay kakampi sa atin yun. Hindi naman tanga talaga yung Amerika na yun, gigirahin yung China, na alam nila yung China. Palagay nyo, pag sa palagay nyo, kapag pinatulan niya ng Amerikano, yung China, yung ano dyan, may isa lang na binumba ng China, may isa lang na binumba ng Amerika, yung barko ng China. Sa palagay nyo, anong mangyari? Yung mga nagdadaldal dyan sa Senado, yung nagyayabang, yung dating dating do, wala namang napatunayan yan. Yung dating Chief Justice, no? O yung daldal yan, si Trillanes, si Tibera. Sa palagay mo, magkagera, may maambag yan sa bayan? Kaya ba nilang pumunta dyan kaya ba nilang humawak ng baril para sila mismo na makipaglaban doon? Yung si Trillanes, baka una pa yun maihi sa pantalon pag nagkagera diba? Ang yabang lang yan naging sundalo yan, baka mamaya mauna pa yun na maihi sa pantalon pagka nakita niyang nagsisilipara na yung missile ng China papunta sa atin dito. Yung mahirap kasi sa mga yan, hindi nag-iisip ng matamang batas Bakit mambabatas sa mga yan? Bakit di sila maghanap ng batas kung paano mapaayos yan yung sitwasyon dyan? Hindi yung parang ganon, no? So isa pa itong napuna ko sa ating mga Coast Guard dyan, no? Yung nagbabantay dyan. Malaki naman yung bangka, no? Malaki naman yung barko. Pag binumba ng tubig, parang mga ing-ing man, no? Hindi man lang natakot, no? Parang ika nga sa ibang word parang mga basang sisiw na wala talagang anong ginawa nyo? Nagpapatrol pa kayo dyan kapag binumba kayo ng China ng tubig parang ano lang kayo, mga ewan ko anong kasi. Wala man lang kaganti-ganti. Bakit di kayo gumanti? Binumba kayo ng tubig, bumbahin nyo rin ng tubig, di ba? At least hindi naman kayo bibirahin yan talaga, pasabugin pa kayo diyan. At least kung ginawa nila yan, napatunayan talaga na talagang violente sila. Nakikita ko kasi yung video may nakita ko kasi yung video
itong ating nagbabantay dagat diyan, binumba ng dalawang barko ng China. Abay, sakto lang talaga, parang ano kumbaga sa mga tao, no? Kumbaga gamitin natin parang sa aso, kapag pinalo mo, ayun, nahihiga, no? Nagmamakaawa na parang walang kakayahan talaga sa sarili. Nakakalungkot, mga kabanat. Grabe talaga, no? Wala dapat, bakit di bumawi, no? Bakit di bumawi? So itong si Hontiveros talaga, mga kabanat, grabe. So tingnan mo yung ano niya, ito yung resolusyon niya. So ito nakalagay, no? Si Hontiveros ito, mga kabanat, no? Bumibira ngayon. Kunwari may pagmamahal sa taong bayan, pero sa bansang Pilipinas, iwan ko lang anong klaseng pagmamahal yan. Nakalagay kasi dito, the Senate probe of treason Duterte, di ba? Parang nakalagay kasi dito, Manila ba ito? Hontiveros filed resolution on Wednesday urging the Senate to look into the supposed gentleman agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese Xi Jinping. So parang mayroon daw gentleman agreement itong si ano, pero ang pagkaintindi ni Risa Hontiveros diyan, mga kabanat, ay treason daw yan laban kay President Duterte, no? Kaya nga kinantsawan niya ngayon ni spokesperson Harry Roque. Yung sabi ni spokesperson Harry Roque, itong si Risa Hontiveros, no? Hontivirus ng tawag niya, no? Sabi niya, if confirmed to be true, this gentleman agreement will be tantamount daw to a surrender of Philippine sovereignty. Yun ang yung sinabi ni Hontiveros. Filing resolution. Siya talaga yung nag-file. Si Hontiveros nag-file ng resolution, yung number 982, no? Para tingnan daw itong ginawa ni President Duterte. Treason daw yun. Saka para sa kanya, treason. Kita mo, gusto mong magdinig, no? Gusto mong kasi ang purpose kasi ng mga Senado kapag nag-hearing, yan ang tinatawag na in age of legislation. Sa pamamagitan ng pagdinig, naghahanap kayo dyan ng batas kung paano i-ugnay dyan. So ngayon, kung gusto ni Hontiveros na dinggin itong nangyaring gentleman, so sa tingin natin, ano kayang batas na gustong niya dito, no? Pero ang problema kay Hontiveros, hindi pa na gano'n, nagbigay na siya ng ibang conclusion. Tingnan mo, treason daw yan. So judge na siya, no? Hindi na lang siya nag-file ng kaso laban kay President Duterte, no? Nag-file lang siya ng treason laban kay President Duterte. Tapos pa yung issue. Hindi yung gagamitin niya pang Senado, mag-file ng kunwaring resolution, pero treasonous, na ang purpose dun, huntingin talaga si President Duterte. Kasi kung hindi yan paghahunting kay President Duterte, sana hindi niya ginamit treason. So nag-file lang siya, file ako ng resolution, gusto ko tingnan itong gentleman agreement ni President Duterte. Tuldok. Tapos, ganun sana, hindi yung klarong-klaro, tingnan mo. Senate proved treason of Duterte. Di ba? Talagang hahantingin niya sa president. Ganyan ka ito si Hontiveros, no? Wala talaga ito, no? Ano lang ito, matapos lang pangalawang termino niya na ata ito, itong si Hontiveros, di ba? Pero yung anong batas ang inatupag kasing batas nito ni Hontiveros? So yung walang kakwintang-kwintang batas, Sujibel, so mga batas na ang makikinabang yung hindi naman pang maramihan, kundi ilan lamang na mga grupo, di ba? Talagang ito si Hontiveros, mga kamanat. So ilan mo na itong video, mga kamanat. See you next video. Medyo mahaba-haba yung natin kasi inayos ko yung computer ko, medyo na-format kasi. So nag-order pa tayo ng mga gamit. So see you next video.